Ayan. So, magandang araw sa inyong lahat, class. Saglit lang, set up ko lang ng very, very mabuti. Okay. So, ngayon, pagpasensyahan nyo na yung priniprint ko kasi mga study mats nyo. Yan, medyo lang siya, distracting. Okay. So, nandito na tayo ngayon sa lecture natin na Evaluating Employee Performance. So, medyo mahaba-haba to. Sa study mats nyo, mga nasa 9 pages siya. Kasi we will be talking about the performance appraisal. Okay. So, ang pag-evaluate ng employee performance class, hindi lang siya about sa pag-grade doon sa ating employee or worker. Siya, strategic process siya. So, para siyang GPS ng company. Kailangan alam mo kung nasaan lahat ng empleyado, ano ang current standing nila sa company, bago ka mag-decide kung saan ka ulit next na pupunta. Okay, so isa-isahin natin yung mga steps sa performance appraisal. Okay, so step 1, we have here yung determine evaluation purpose. Kailangan mong alamin bakit, ano ang rason. So dati, ang mga managers, they started to observe yung mga employees and sa tanungin nila, ano nga ba ang purpose ng evaluation na to? Yung why, it changes kung paano nagagawa yung paano. The why changes how the how is done. Medyo confusing siya. So, kailangan sa step 1, ma-identify natin yung weaknesses para ma-coach natin yung isang empleyado to be a better employee. Kailangan din sa step 1, ma-decide natin kung sino ang dapat itaas ang sahod based doon sa performance appraisal or sa evaluation at hindi dahil paborito sila. Kailangan din ma-identify natin yung high potential employees na ready for leadership. And also, gagawa tayo ng legal paper trail kung ang employee ay consistently hindi niya namimit yung standards. Another is, i-check natin yung hiring tests kung talagang gumagana siya. Okay, so in short, sa step 1, it is about planning, discussion, review, and reward. Yan yung performance development cycle. Okay? Step 2, identify limitations. So, when we identify limitations, it is about the reality check. Kahit yung pinaka-the best na evaluation system, pwede yang pumalpak kung hindi natin kino-consider ang environment. So, kailangan tignan natin yung culture. Yung bang company, nag-i-encourage ba siya ng honesty or lahat ay takot sa boss? Another is, yung mga empleyado ba, meron ba silang nakukuha ba nila yung tools na kailangan nila? Meron ba silang tools that they need doon sa trabaho nila? And another is money and time. Yung formal evaluations, kumukuha yan kasi ng maraming time and resources. Yung company ba afford na mag-pull out ng managers agad-agad sa trabaho para gawin itong performance evaluation na to? So, ang dami nating dapat i-consider. As you can see on our slide, yung mga environmental factors that we have to consider are yung mga overwork supervisors, yung mga budget constraints, kasya pa ba ang budget or hindi na, yung binanggit ko kanina, yung time availability, and also yung mga resources. When it comes to cultural considerations, yung mga union contracts, legal restrictions, tungkol na yan sa batas sa DOLE, organizational norms, and geographic differences. Sa geographic differences class, ito yung
Yung layo ng isang empleyado sa workplace, kailangan nyo kasing i-consider yan. Baka mamaya, sa sobrang layo niya, hindi siya makapasok ng trabaho. Yun yung isa sa mga limitations kung bakit ang isang empleyado ay hindi nakakapasok ng trabaho. Next step, step 3. Okay, so sa step 3, sino ang mag-i-evaluate ng performance? Who will do the grading, kumbaga? So, gumagamit tayo ng 360-degree feedback wherein kumukuha tayo ng opinion sa lahat ng anggulo para makakuha tayo ng fair or better picture. So, sino-sino sila? Sino yung kukuhanan natin ng opinion? Una, ang mga supervisors. Okay, so bakit sila ang dapat nating kunin? Kasi nakikita nila yung final results and sila yung may pinaka-authority doon sa mga empleyado. Ang catch lang dito, class, ay they might not see yung araw-araw na behavior ng mga employee. But, pwede na rin na nasusupervise nila yan. Nakikita nila paminsan-minsan. Another evaluator, peers. Okay, so peers is yung kumbaga ka-level. Nyari, cashier to cashier, ganyan. Or cashier and dining. Yan. So, ang mga peers is pwede din silang mag-evaluate because nakikita nila yung real employee, yung totoong ugali ng empleyado kapag hindi tumitingin or wala ang boss. So, ang catch dyan, pwedeng pwede maging popularity contest siya or friendship bias. For example, ang tawag nito, ako, rinigradean ko si Ma'am Carla. Yun. Kunyari, best friend ko si Ma'am Carla. Siyempre, para lang magstay siya sa company, tataas ko yung evaluation niya. Ganun yon. May friendship bias, sinasabi. Next, we have subordinates. So, subordinates, alam nila, silang kinukuha dahil alam nila kung ang isang tao ay good leader or good manager. Kaya lang, kapag sila ang nag-grade kasi or nag-evaluate, natatakot sila na maging honest dahil takot sila dun sa retaliation. Yan. Pwede rin mag-grade ang customers. Pagbibigay sila ng ultimate perspective doon sa service. Actually, ito yung pag sa mga fast food, ito yung mystery shopper. I-grade nila yung service, yung pagkain, yung ambience ng store, yung cleanliness, ganyan. Ilang beses na akong naka-encounter ng mystery shopper or mystery customer. Hindi namin alam na papasok ang mystery customer or shopper sa establishment. Kasi ang suot niya, parang ano din siya nakikibagay siya sa damit ng mga regular na customer ng isang establishment. For example, Jollibee. Pasok siya, ngayon i-evaluate niya na agad yung cashier. Nag-greet ba yung cashier pagpasok ko? Na-meet ba niya yung turnaround time na 2 minutes order taking? Mga ganyan. Excuse me. And na-encounter ko din ang mystery guest naman sa Shakey's noon nung nagtatrabaho ako. Meron silang camera sa dibdib. Akala nyo ballpen pero camera siya. Ngayon, hindi kasi ako yung nag-order take sa kanya. Diba pag Shakey's, hindi ka naman mag-order sa counter. Usually yan, lalapit yung food server or yung waitress or yung waiter. Food server kasi ang tawag sa kanila. And after na order take, ako yung nag-serve ng pagkain. So, after ng evaluation na yan, no, after ma-evaluate ni mystery guest or ni mystery customer, yung store, yung service, yung cleanliness, and whatsoever, i-reveal niya na yung sarili niya ngayon sa manager. Tapos ngayon, kung may camera man siya, meron man siyang camera, i-replay back yun. Tapos ipapatawag yung mga employees na nandoon sa evaluation form niya. Ganun yun. So, ang catch lang dyan ay usually disgruntled silang customers na mag-iwan ng feedback.
Another is puwede mo ding i-ano, i-rate yung sarili mo, self-appraisal. So, ini-encourage ang mga empleyado na isipin din nila yung sarili nilang growth. But, kapag sila ang nag-grade ng sarili nila, they may be overly lenient. Yung bang parang, ay, maano naman ako, pumapasok naman ako, on time naman ako, kahit na nalilate siya ng once a week. Ganon. So, may leniency na nangyayari. Naaawa sila sa sarili nila or they are very light sa sarili nila. Okay? Next, next we have yung step 4. Sa step 4 naman, class, hindi ko na-move yan. Dito na tayo sa may self-appraisal methods. So, yung organization, kailangan mag-decide sila paano i-measure yung trabaho. Isipin nyo na parang we are choosing kung ano yung tamang ruler doon sa trabaho. Paano susukatin, no? So, decision 1. Ano nga ba ang mini-measure natin? So, focus decision yan. Ang mga organizations, kailangan mag-decide sila kung gusto nilang tignan yung tao based on their skills o yung results. So, meron tayong trait focus. Yung tao ang tinutukoy natin dito. Mini-measure natin yung personality, like yung honesty or dependability. Yan. Kaya lang, ang problema dito, class, sa trait focus, masyado siyang vague. So, kapag sinabi mo sa isang tao na kailangan mas maging honest ka pa, hindi siya actually nakakatulong para ma-improve yung technical work. Another is competency. Competency focused, I mean. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung skills. Dito, mini-measure natin ano ang kaya nilang gawin. Like public speaking ba or driving skills ba, mga ganon. Pag task focus naman, ito yung trabaho, the work. So, mga group activities together like sa making a team project, yan, or sa criminology is crime prevention para sa isang police officer. Group work siya. Kailangan ng isang team, ganon. Next, we have yung goal focus, yung results. Results is, na-hit ba yung target? Na-hit ba yung quota? Or kailangan pang mag-exert ng more effort? Yun. Goal focus. Meron kang goal, meron kang gustong abutin. Yan. Contextual performance naman, ito, you are extending an extra mile para gawin ng isang trabaho. So, sinusukat nito kung good teammate ka ba, tumutulong ka ba, nakikipagpuyatan ka rin ba. Example sa research, or you are a company person na kahit nawala sa trabaho mo, sa job description mo, ginagawa mo pa din. Mga ganon. Bigla lang akong naisip. Yan. Ako siguro, medyo nagbawas-bawas ako sa pagiging teammate. Kasi, wala nagkasakit na nga ako Kailangan ko mag-deload ng mga activities. Masyado na akong superwoman, sabi ng katawan ko. Ayan. Next, we have sa decision 2. Kailangan ba, ito na yung weighting yung pagbabalanse. Kailangan ba yung mga bagay ay mas matimbang or medyo gaan-gaanan natin ng konti or balanse lang? Remember, class, na hindi lahat ng trabaho ay equal. Remember kapag sa piloto, hindi nila iniisip yung neatness ng uniform. Though it's counted, pero ang pinaka kailangan matimbang dyan ay yung paglaland ng plane safely, protecting the passengers. Ayan. Diba? Isipin ninyo, ang naka-white sila, kailangan gwapo sila, mabango sila, malinis sila, but hindi yon ang tinitignan.
Ang tinitignan is yung trabaho mo. Na-execute mo ba? Nagagawa mo ba ng mabuti or hindi? So, ang weighting, it can actually reduce bias. Kung i-strictuhan natin yung, if we strictly weight yung objective results over yung personality or yung traits ng isang empleyado, mahihirapan yung bias na manager na mag-rate ng unfair sa isang empleyado na gumagawa naman ng mabuti. Regardless yan ng race or gender. Okay? Decision 3. So, how are we going to collect the data? Tingnan ko lang yung slide. Ayan. How are we going to collect the data? So, merong tatlong ways on how we will collect data. Una, employee comparisons. O, sa measurement na tayo, class A. Ito yung competition style. Instead na mag-rate ka ng 1 to 10, i-compare ka sa co-workers mo. So, meron yan yung rank order. Nirarank yung employees first, second, third, all the way to the last. Pwede din yung paired comparison. Iko-compare si employee A versus employee B, then si employee A versus si employee C, and so on and so forth. So, yung tao na nanalo doon sa matches na yon, siya yung top performer. O, bigyan ko kayo ng example ng paired comparison. Example, meron kang lima na employee na very perfect ang attendance, no? So, dahil nangunguna si employee A, i-compare mo siya ngayon kay employee B. Tingnan nga natin kung itong week na to si employee A ay ganun pa rin ang standing. Siya pa rin ba ang nangunguna sa attendance? Di ba siya malilate? Ganyan. Ngayon, si employee A nagkasakit. O, di mas ahead na ngayon si employee B. Iko-compare ngayon si employee B kay employee C. So, ligwak na si employee A. Ngayon, si employee B na maintain niya yung perfect attendance, si employee C na late ng 10 minutes. Si employee B, i-compare siya ngayon kay employee D, and so on and so forth. Kung sino yung matira sa 5 top performer na yon, siya ang pwedeng pangaralan ng employee of the month or perfect attendance of the month. Mga ganyan. And pwedeng magbigay ang HR ng incentive. Pwedeng leave with pay na 1 day, pwedeng cash with certificate, mga ganon. Depende kay HR. Okay, naintindihan? We also have yung force distribution. So, kailangan tayong mga HR, we must put 10% of people sa excellent category. Forced nga, pinilit siya na dapat 10% merong excellent doon. And 10% din sa failing category. So, kumbaga, yung mga nasa gitna, 80%. Okay? Ginagawa ito kasi para maiwasan yung mga managers from being too nice and i-rate yung mga empleyado as great or very good or excellent employee. So, lagi 10% sa failing category, 10% din sa excellent category. So, medyo biased din siya. Okay, objective measures. Okay. Ito na yung black and white facts na mahirap i-argue talaga. Kasi tinitignan natin yung quantity ng trabaho ng empleyado. For example, sa factory, ilan na ang natastas mong pantalon? Ilan na ang natastas mong tela? Yan. Ilang beses kang nagkamali sa pagtatahi, mga ganon. Nung bang araw na to, pumasok ka ba? On time ka ba? Yan. Or, bakit hindi ka nag-log-in? Kung pumasok ka naman pala, sa attendance ang pinag-uusapan doon. When it comes to safety, ikaw ba ang dahilan kung bakit nasira ang makina? Sumunod ka ba sa rules natin bago ka pumasok sa factory or sa production area or hindi? Yan. May mga objective measures tayong sinusundan. Objective meaning standardized siya.
Ratings of performance. Ratings of performance. Meron tayong ginagamit na rating scale. So, ito yung classic na i-rate mo from 1 to 5. Okay, so mas madali siya. Pero mga managers, binibigyan nila madalas ang empleyado ng 4 lang para hindi siya conflict. So, may leniency error. Pag-aaralan din natin to soon, yung leniency, strictness error, mga ganyan. Next, we have behavioral checklist. So, ito yung listahan ng mga specific na bagay na ang empleyado dapat niyang ginagawa. So, meron tayong contamination alert na kung saan ang ratings, contaminated siya ng mga bagay na hindi kontrolado ng empleyado. O kunwari, ano ba yung mga bagay na hindi kontrolado ng empleyado? Sa pagbebenta, sa quota ng paninda. Hindi niya na-meet yung quota kasi nagkaroon ng war. Parang ganon. Kunyari sa ng bansa ba yun? Ano ng bansa yung may war? Basta yung may war ngayon. Hindi kasi ako masyadong nanonood ng TV kaya basta may war. Yan. Kunyari, maapektuhan ang performance niya because nagkaroon ng war. Yan. Yung hindi naman kontrolado ng empleyado yon. So, nagkaroon ng pagbagsak ng ekonomiya. Yan. So, yun yung isa sa contamination alert na tinatawag. Next, bars. Wait lang. Double check ko yung study mats nyo. Wait lang. So, bars means behaviorally anchored rating scales. Yan. Ginagamit din yan siya sa step 4. Next, step 5. Yan, step 5. Step 5 and step 6. Okay, so step 5, ito yung sa performance appraisal, ina-admit natin that the ruler, yung appraisal method or evaluation, it is only as good as the person holding it. Nyari ako ang mag-evaluate. So yung evaluation form or performance appraisal is as good as the person holding it. So, depende yan kung paano magre-rate yung taong magre-rate. Naintindihan? So, kung ang managers bias sila, tamad, confused doon sa performance appraisal, yung buong sistema ng performance appraisal or evaluation nasisira. Okay, so, sa step 5, we are going to train yung mga raters ng performance evaluation. So, isipin ninyo ang pag-train ng mga raters ay parang Olympic judges. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-evaluate kung hindi ka naman knowledgeable doon sa pag-evaluate. Tama? Parang, kumbaga, hindi ka pwedeng maging teacher kung hindi ka nakatapos ng education or hindi ka man lang ba nakatapos ng psychology. Parang kami, hindi kami pwedeng magturo ng board subject kung hindi kami nakapasa sa board exam. Ganun lang yon. Okay? Kailangan lahat ng raters are on the same page. Hindi pwedeng, i-rate ko siya ng 10 kasi friendly ko siya. Hindi ganon. Walang ganon sa performance appraisal. Okay? So, ito yung gold standard, yung frame of reference training or tinatawag nating FOR training. Ito yung pinaka-effective na paraan para i-train yung mga managers natin na magre-rate ng performance appraisal. Kasi instead of giving them yung manual, binibigyan mo sila ng mental map ng paano nga ba yung performance appraisal. Ganon. So, paano nang gumagana ang FOR training? So, 4 yan. Una, merong information. Pinapakita natin sa manager yung job description and yung specific behavior na hinahanap natin. Tayong mga HR. Kunwari,
job description ng teacher. So, 'pag mag-e-evaluate 'yan yung manager, "Ma'am, ganito po kasi ang job description ng teacher. Kailangan maganda siya, kailangan makinis siya, kailangan maputi siya, isa pa po, kailangan payat siya, hindi siya mataba," mga gano'n. And yung behavior niya po dapat hindi po siya palengkera, mga gano'n. No, yun yung mga kailangan nating sabihing information doon sa ating rater. Una, information. Pangalawa, expert example. Nagpapakita tayo ng video or case study ng isang perfect na employee. Perfect. Kaya perfect na teacher kasi teacher nga yung ano natin, example. Or bukod sa perfect, nagpapakita din tayo ng average employee, example video niyan, and also example video ng poor employee. And then sasabihin natin sa kanila, yung mga experts, grenade nila itong taong ito ng 9/10 kasi ginawa nila yung bla 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 bla. Ganun yung naging score niya. Tayong mga HR, i-explain natin yan kay rater. Okay, another part is the practice. Ang mga managers, manonood yan ng bagong video and itatry nilang i-grade yun nang sila na lang, nang without the guidance of the HR. And then, magkakaroon ng reality check or rationale. Ko-compare natin yung practice grades doon sa expert grades. Kung ang manager ay nagbigay ng 5, pero yung experts nagbigay ng 9, i-explain natin sa kanila bakit mali yung pagkaka-rate nila. And also, tulungan din sila na mag-adjust doon sa frame of reference. Okay? Merong dalawang goals ang FOR training. So, una, dinidefine kasi natin yung pagiging effective. Kailangan ba yung pagiging on time mo means exactly 8 a.m. or meron kang binibigay na grace period na 5, 10 minutes or 15 minutes. So, okay lang ba? Malate ng 8:05, 8:10, 8:15? Yan. So, yung frame of reference training, sinisigurado na every manager uses the same definition. So, for example, sa UCU, lahat ng mga program heads or deans, kunyari, nag-check sila ng time ng mga faculty, kailangan iisa ang direksyon nila. Hindi pwedeng yung isang dean, kino-consider niya yung late na 8:30. Tapos yung isang din gusto niya 8 o'clock. Walang ganon. Dapat pare-parehas yung rules na sinusundan. Kung 8:05 or 5 minutes lang ang grace period, it all applies and applicable to all deans. Okay? Next is another goal, filtering out noise. Tinuturuan yung mga managers na i-ignore yung mga irrelevant or hindi connected na mga behaviors. O example, yari teacher. Yan. Si Dean, i-rate niya ngayon si teacher. So, nagre-rate siya based sa height. Do you think relevant ba yung height sa pagiging teacher? O, 'di ba hindi? Kasi meron namang maliit na teacher. So, dapat matutunan ng mga managers na i-filter out yung mga irrelevant behaviors. Okay, so, bakit legal itong pagtitrain natin ng raters? It is legal kasi kung ang isang empleyado ay nasuspend or na-terminate because of discrimination or ang employee ay nagkaso dahil meron siyang na-experience na discrimination sa workplace, ang kumpanya, pwede nilang ipakita yung mga managers nila that they went through frame of reference training. Hindi siya basta-basta lang na nag-rate ng performance evaluation. Meron kasi yan class na magrereklamo yung employee na bakit ako bagsak sa performance evaluation hindi naman na-train yung manager.
Merong ganon. So, kailangan talaga matrain ang mga raters natin kapag mag-evaluate ng performance ay ng employee or gagamit ng performance appraisal. Pag kasi merong training yung mga managers or yung mga raters, prove na yung evaluation is based sa standard job behavior. Hindi siya dahil sa feelings ng manager or dahil may bias ang manager. Okay? So, ang pagtitrain ng raters, hindi lang yan nagsasabi ng basta fill out mo na lang yung form, hindi ganon. Hindi rin siya about making sure na every manager na nasa company ay nasa level 5 performance. Hindi din ganon. So, may may sinusundan palagi tayong training. Okay? Step 6. So, dito na tayo sa action phase. Kung dati puro tayo planning sa mga unang steps, we are now transitioning to the action phase. So this is where the manager, siya na yung reporter. Nire-record niya kung ano yung aktual na nangyayari sa trabaho. So step 6, observe and document performance. So in IO psychology, hindi natin gusto na ang mga managers ay dumedepende lang sa memorya nila. Kailangan gumagamit sila ng critical incidents. So, what is a critical incident? So, ito yung specific observable behavior na nagbibigay ng difference between success and failure sa isang task. Example ng poor incident. Um, yung empleyado, iniwan niyang bukas yung stove after ng shift niya at dahil doon nagkaroon ng sunog. Another example ng excellent incident naman, ang employee, nagstay pa siya ng 30 minutes para tulungan yung mga customer na hindi marunong gumamit ng kiosk, order kiosk. Yan, para lang mahanap yung specific product or makapag-order sila ng maayos. So, ang mga managers, tinatago nila ang critical incident log, o notebook siya or digital file siya na kung saan sinusulat doon yung mga nangyari, yung moment na nangyari. Okay. Bakit very important, ma'am, ang documentation natin? Meron tayong 4 reasons kung bakit siya importante. Kasi we focus on behavior, hindi sa personality. Madali lang kasi sabihin na si Tiffany tamad siya. Pero yung documentation, fino-force niya, pinipilit niya yung boss na sabihin na si Tiffany na late siya ng 20 minutes nung Tuesday. Which is a behavior. So dahil doon na specify ng mabuti yung behavior, pwede natin ngayon siyang i-fix. Ang personality, hindi natin yan siya ma-fix. Pero ang behavior, yes. So, paano natin siya i-fix? Bigyan natin ng warning si employee. Sa employee handbook class, depende sa policy ng company, pwedeng verbal warning muna, written warning, and then suspension. Depende. Okay, so pwede natin i-correct ang behavior but the personality hindi. Hindi madaling i-perfect ang personality. I-correct. Another reason is, inaayos natin yung memory errors. Fixes memory errors. Ang brain kasi natin, class, glitchy yan. Parang ako, minsan may glitch, di ba? So, kung wala tayong notes at tinatandaan lang ng supervisor yung nangyari or ng manager, nagkakaroon ng mga first impressions, recent behaviors, confirmation bias, and so on. So, sa first impression class, isipin na niya, ano ang ginawa mo nung first day? Kunwari, makita ko si Marian Rivera. Nakita ko siya, siya, maganda siya, mabait siya, very nakikipag-socialize. So, syempre, tumatak lang yun sa isip niya, nire-remember lang niya. Another is recent behaviors. Ano yung ginawa mo kahapon?
na ine-expect ng manager ngayon na gagawin ngayon. Yun yung recency effect naman. Wait lang, i-double check ko nga yung ano nyo. Okay. Okay, yan. Recency effect. Nag-expect ka na kung ano yung ginawa mong maganda kahapon, gagawin mo ulit ngayon. Or ano yung ginawa mong maganda kanina, gagawin ulit ngayon. Okay? Or, excuse me, during interview, kung maganda yung pagkakasagot ng interviewee letter A, nag-expect ngayon si company na maganda rin ang sagot ni interviewee B. Okay? Or applicant B. So, yung one time, another reason is yung extreme na that one time na sinave mo yung araw na yon or yung time na you messed up, nagkamali ka. So, di ba hindi mo siya na-document? O ngayon, hindi mo siya nasulat. So, tatandaan mo na lang siya. Paano pag question ka? Ano po, parang ganitong scenario. Ano po, nung February 14, marami po kaming benta kasi Valentine's Day. Tapos ganito po yung nangyari. Hindi ko na po kasi matandaan kung sino po talaga yung may idea nung concept na yon. O, 'di ba? So, kung hindi mo ito document, you will never remember or you will never share. Wala kang document na na-save mo yung araw na yon. Or very memorable siya sa company ninyo. Parang ganon. Confirmation bias naman, ito yung mga bagay na kailangan nating i-prove na kung ano ang tingin sa'yo ng boss mo. Things that prove what the boss already thinks of you. Confirmation bias. Actually kasi ang confirmation bias naman kino-confirm mo lang kung yun nga ba talaga. Okay, another reason bakit kailangan nating i-document yung mga nangyayari, yung incident, kasi kailangan natin ng better feedback. So, kapag ni-review yan, ang mga boss, hindi lang yan magsasabi na, you're doing great, ang galing-galing mo naman. Pero ang sasabihin nila sa'yo, sinulat ko dito na nung March 14, meron kang na-encounter na difficult client. Ngayon, napakitaan mo ako ng magandang trabaho. Bumalik yung client. Mga ganon. Okay, also, ang paglalag or pagdodocument ng critical incident class, it is also a legal protection. For example, ang empleyado nagkaso siya dahil tinanggal siya sa trabaho na terminate. Yung company, meron siyang paper trail dapat. So, dapat meron siyang nakalagay doon na mga documented mistakes na medyo mahirap i-argue doon sa court kaysa sa gut feeling lang ng manager. So, very important. Dapat nakalista lahat. Okay? Ito na, yung employee performance record or the GM method. GM method means General Motors. Napopularize kasi yan dahil basta madali lang siyang gawin yung performance appraisal nila. So, ito yung ang tawag nito. Ito yung form. Okay, form. Yan, imagine ninyo na kunyari ito na lang. Kuha tayo ng papel. Imagine yung isang papel ay na-split siya into 2. Ayan, dalawa. Ngayon, meron yung green side and yung red side. So, green side, that is the good side. And the red side, yan naman yung bad. Sa green side, nakalagay dyan yung specific examples ng high quality work. Sa red side naman, nakalagay yung mga example ng errors or safety violations. Sa green side, nire-record lang siya or ini-evaluate lang siya kapag yung trabaho ay relevant. Ganon din sa red side. I-check lang siya
or i-record lang siya kapag relevant yung specific example na nandoon sa performance appraisal form. So, ang gumawa niyan ay si General Motors. Naging popular siya kasi mas madaling mag-evaluate. Ang advantage nito, na pipilitan yung manager na tignan yung positive kaysa sa negative para maiwasan nila na tignan lang yung mga bagay kapag ka nagkamali na. Kumbaga ba, binibilang yung mali, dapat hindi ganon. Tignan daw yung positive side para makita kung may potential, ganyan, i-improve pa, ganon, kaysa sa negative. Okay? Step 7, evaluate performance. Okay, so sa step 7, ito na yung grade na natin yung employee. May hawak na tayong form. So, ito yung pinaka-dangerous part ng process kasi yung brain natin, tayong mga humans, naturally biased yan. So, bilang an IO psychologist or HR, ang goal natin is to make this step as scientific and clean as possible. Okay, so, meron tayong reviewing objective data or review objective data. Ito yung pre-game. So, bago mo kunin yung papel mo, as a supervisor, kailangan meron kang dalawang bagay na malinaw sa utak mo, sa isip mo. I-check mo yung objective data. Tignan mo yung mga sales numbers ng employee. Kunwari, i-rate ko sino ba? Kunwari, i-rate ko si Marian Rivera. Ba't puro Marian Rivera? Yan. Kunwari, i-rate ko si Marian Rivera. Tingnan mo kung ilan yung nabenta niya. Nilan ba ang naging ambag niya sa sales ng kumpanya? Yung attendance niya, nagkaroon ba siya ng mga errors? So, also, tignan mo yung contamination. Bakit ba mababa yung sales niya nung time na yun? May nangyari ba o sarili niyang error yun? Okay? So, don't blame an employee for low sales kung na-inassign sila sa dead area. O for example, nagkaroon sila ng field activity. Yung mga sales lady, kunyari, salesperson, sabi ninyo, mag-market sila, ganyan. Then, pinadala nyo sa, Batanes. Pinadala nyo sa Batanes. Di ba, hindi naman ganun kadami ang tao doon. O, pinadala ninyo sa, Tawi-Tawi, ganyan. So, huwag mong sisihin yung empleyado na, ang tawag nito, bakit mababa yung benta niya? Pinadala mo siya sa remote area. O, diba? So, yun. Isa yun sa contamination na tinatawag natin kanina. Yung may mga factors na hindi nga kontrolado ng employee. Okay? Another is, basahin mo yung critical incident logs kung meron man. Kasi iniiwasan or it prevents the manager na tandaan lang kung ano yung natatandaan niya last week. Siyempre, hindi naman niya matatandaan from January to November. Mostly kasi class, ang performance appraisal depende sa company. Kung every 6 months or every 1 year, annual. Yan. Siyempre, imagine, kunyari 6 months, hindi mo naman matatandaan lahat ng nangyari from January to June. Yan. So, kailangan basahin mo yung critical incident logs. Okay? Next, common rating errors o yung mind traps. Kapag nag-fill out na ng form, ang mga manager, nauulog kasi sila sa trap na to. Una, distribution errors. Ito na yung sinasabi kong mga error, yung leniency, ganyan. So, sa distribution errors, they only use one part of the scale. Una, we have the leniency error or ito yung the nice guy. Tandaan nyo na lang, the nice guy. Ay, kasi kawawa naman siya pagka nirate ko siya ng 4 over 10. Kawawa naman. So, taasan natin, gawin na lang nating 8. Baka sakaling magbago siya. Okay, leniency. Kapag strictness error naman, ito yung
Yung bang Miss Minchin, yan. Walang magagaling. Okay lang yan, 3 lang ang rate niya. Ganon. 3/10 lang. Kailang yan. Hmm? Sige na nga, 1 na lang. O, ganon. Strictness. Kumbaga, hindi siya pasok sa standards. Central tendency naman, ito yung safe player. So, lahat, central tendency, gitna lang siya. Neutral. Sige, lahat na lang, C na lang silang lahat or 5/10 na lang silang lahat para mas madaling i-explain kung bakit good siya or bad siya. Okay? O, dito tayo sa interaction errors. We have the halo error. Sa halo error class, ito yung employee is masyadong charming or masyadong magaling sa isang bagay na ina-assume ng boss na magaling na sila sa lahat ng bagay. Yung bang very perfect na empleyado to. Pag proximity error naman, kung sa question 1, ang nirate ni manager is 10/10, most likely si boss, i-rate niya yung question number 2 ng 10/10 dahil lang magkatabi sila. Proximity, magkatabi. Okay? Or magkalapit. Contrast error naman, kung ang boss natapos niya i-rate yung superstar employee, tapos sumunod si average employee, ang tingin magkakaroon na siya ng terrible comparison doon sa dalawa. Siyempre, dahil superstar ngayong nauna, tas itong isa medyo magaling lang, medyo ibababa niya yung score. Okay? Assimilation error. Ito yung multo ng nakaraang rating or evaluation. So, pag ipagko-compare kasi ng boss yan, no, pwedeng ibigay niya yung same rating last year. Yan, regardless kung nag-improve nga ba yung employee or hindi. Okay na yan. Kunyari, hindi niya naman talaga na supervise yung empleyado na yon. Tapos, sabi niya, ay, si Dingdong na naman. Sa bagay, ganyan lang naman yan. Lumulubog, lumilitaw. Ay, iniskoran ko pala siya ng 5 last year. Sige, 5 na lang. O, ganon. It's the same rate niya din lang last year. Kahit na si Dingdong naman naging employee of the month pa yan, wala pa din. 5 pa rin talaga ang rate niya. Assimilation. Okay, so why do you think raters disagree? Bakit kaya merong low reliability? Okay, ganito yon. Kung ang dalawang managers, they rate the same person, madalas they get different scores. Bakit kaya nagkakaroon ng different scores? Una, kasi merong bias. Nahuhulog sila doon sa mga errors na binanggit ko kanina. Pangalawa, yung isang boss, iniisip niya, ang on time, ibig sabihin, 1 hour early. Yung iba naman, iniisip, ang on time is dapat 8:00 naka-time in ka na. Okay? Depende yan. Iba't ibang standards. Another is merong iba-ibang views, different views or perspective. Yari, yung manager, nakita niya yung empleyado sa isang meeting. Tapos si supervisor, nakita sila sa factory, sa production area. Nakakakita sila ng different versions ng iisang tao. Kasi iba naman talaga ang isang empleyado pag nasa meeting, iba din siya sa production. Siyempre, pag production, lalo na kung masipag ang employee, talagang kikilos yan. Pero pag sa meeting, nakaganon lang siya, nakatanga. Ay, sorry for the word. Nakatunga nga. Kasi nga, wala naman siya sa actual na trabaho niya. Nakikimiting lang siya. Okay, ganun yun. Nagkakaroon ng different views ang mga managers, ang mga boss. Yan. Another reason, Another reason sa anong step na tayo? Step 7, yan. Yung sampling and observation problems. Madalas kasi yan, no, hindi madalas ang observation. Yung mga boss, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman nila yan madalas ma-supervise. They only see 1% of employees' work.
Tapos yung 1% na yun, ang nakikita pa nila ay yung pagiging late. Charing. Yan. So, para kang nag-judge ng 2 oras na movie para lang sa at nagbase ka lang sa 30-second na trailer, parang ganon. Kunyari, 30 seconds mo lang napanood pero ginudge mo na ng pangbuong sinehan, pangbuong isang pelikula, parang ganon. Or nakita mo lang siya, yung employee na late ng isang beses pero ginudge mo na siya entirely in general na tamad yang taong yan, palagi siyang late, tardiness, mga ganon. Another is the boss effect. So, ang mga tao or ang mga empleyado, they act differently kapag nanonood or nakatingin ang boss. Usually better or sometimes nervyoso sila. O, anong tawag doon? Yung kapag tumitingin, yung boss nagbabantay. O, sinabi ko yan nung prelim. Yun yung Hawthorne effect. Gagalaw lang sila dahil nandyan yung boss. Okay, naintindihan? Kala mo naman may sasagot. Recorded nga. Okay, next. Cognitive and emotional hurdles. So, ang mga brains natin, hindi sila kagaya ng laptop or computer na nagtatrabaho. Apektado ang brain natin ng stress. So, kung ang stress out na manager ay mas madalas makagawa ng mistakes and they only rely on gut feelings kaysa sa data, malamang maaapektuhan ang performance evaluation. Isa din ay affected sila sa feelings or bias o affect. So, it is psychologically hard to give a bad rating sa isang tao na gusto mo. Kasi nga, may may positive feeling ka, parang, naawa naman ako dito kung mababa yung i-rating ko, parang mga ganyan. Matatanggal to sa trabaho, ganon. Or ang good rating doon sa isang bagay na isang tao na kinaiinisan mo, pwedeng mong ibaba yung rating niya. For example, ito nakakainis. Yung crush ko lagi niyang nilalapitan, i-rating ko to ng 1 lang. Ganon. So, minsan, yung pag-evaluate natin ng employees, naaapektuhan yan ng ating emotions. No? Yung logic natin, naaapektuhan ng emotions. Hindi na natin na i-apply yung frame of reference training. No? Naaapektuhan na tayo ng emosyon natin dahil lang gusto natin or naiinis tayo sa tao. Okay? So, pag mag-evaluate tayo ng performance class, hindi siya about math. It is a battle against human psychology. Pag magdo-document tayo, documentation and data, yan lang yung kasi natin sandata natin na para ma-fight off natin yung bias, yung stress, and yung memory errors natin. Okay, so isi-save ko lang tong video na to kasi magwa 1 hour na. Sige, tuloy ko na lang ng step 8. Tapos 9 and 10 yung... Sige, tuloy-tuloy ko na nga. Yan, step 8. Step 8. Okay, ito na. So, step 8, ito yung final stage ng performance appraisal process na kung saan we move from grading to communication na. So, in IO psychology, ito yung pinaka-critical step ng employee motivation. Kasi kung gagawin natin yung step 1 hanggang 7 perfectly, pero nagkaroon tayo ng glitch or medyo alanganin tayo sa step 8, yung employee, merong maiiwan sa kanyang feeling na may resent siya. Magiging resentful siya kaysa motivated. Okay, wait lang. Ayan, sorry, uminom ako ng tubig. Nanunuyo na yung lalamunan ko. Okay, so, yan. So, sa step 8, meron tayong mga sinusundan na sub-steps. Yan. So, sa step 8, or the
communicate results, ang goal natin ay hindi lang para sabihin sa empleyado yung grade nila sa performance evaluation nila, but it is to help them grow. Tulungan sila na ah, maging better pa sa trabaho nila. Para siyang coaching session, hindi siya trial. Okay, so before natin sabihin sa empleyado, meron tayong preparation. Excuse me. Hindi tayo magbibigla-bigla na hindi tayo nagpa-practice. Sorry, natindigay ako. So, ang manager, kailangan mag-review muna siya bago niya sabihin sa empleyado. So, kailangan mag-prepare muna siguro mga 1 hour para mag-usap, yan, then mag-review para ma-feel ng empleyado na hindi sila mahalaga. Parang magsiset up tayo ng meeting doon sa empleyado, one-on-one. One-on-one kasi yan. Ngayon, sa loob ng 1 oras or maybe less, 40 minutes, pwede na yon, depende sa evaluation. Ang gagawin is i-break yung boss versus worker barrier. Para lang kayong magkaibigan, kumustahan session, ganyan. O, kumusta ka naman sa trabaho mo, Tiffany? Ay, meron ka bang mga gustong sabihin, ganyan, be open. Huwag mong isipin na manager ako. Sabihin mo lang kung ano yung mga ganon. Next is, walang surprises dapat. Formal reviews, they happen once or twice a year. Pero yung mga informal checks, hindi dapat siya, ang mga informal checks should happen all year long. Ito yung sinasabi kong kumustahan session. Ang performance review dapat hindi siya ginagawa. Ang performance review hindi dapat siya first time lagi na ginagawa sa employee. Kung meron silang ginagawang hindi maganda, kailangan palagi silang na sasabihan, lagi silang nare-review. Okay? So, next we have to set the stage. Kapag sinabi na yung grade nila, kailangan i-clarify na sabihin, hindi kasi to about sa salary mo or staying hired, or pwede din sabihin, i-clarify na hindi ko to sinasabi yung performance rating mo dahil we can work together, pero tutulungan tayo na ma-move ka sa next level, or itong performance review na to ay conversation lang at hindi siya lecture. Be open, kailangan pa para lang tayo magkaibigan, ganon. So sa interactive process, ito na yung meat of the meeting. So usually ganito yung flow niya. Mauna si empleyado, o sabihin niya na i-share niya yung sarili niyang rating, ganyan, or tawag nito, basta mag-share siya ng mga thoughts niya, ganon. Dahil dyan, it will make them feel heard, and feeling nila ina-allow sila ng manager na makita kung ano yung gap. Okay? Next is, si manager naman ang mag-share, or si boss. Sasabihin ni manager yung rating niya, and most importantly, yung mga specific examples or yung mga critical incidents na nailag para ma-back up yung review niya. And last thing is the external check, na kung saan kung ang employee ay hindi medyo maganda ang performance sa trabaho, ang boss magtatanong yan na meron bang problema kaya ganito yung result ng performance rating mo or evaluation mo. Dahil dyan, ma-acknowledge ngayon yung isang empleyado na importante pala ako. Meron pala silang pake. Okay, ganun ang iisipin ng empleyado. Okay, so, pang-apat, after the interactive process, yung conversation na sinabi na yung grade sa empleyado, magpaplano na yan ng future.
Hindi lang tayo maglo-look back doon sa past year, but we will look forward to the next year. So, pwede nating sabihin na ah, there is always room for improvement, ganyan. Bigyan nyo yung employee ng time to process yung balita kung sakali mang hindi maganda yung naging result. Yan. Kapag maganda naman, let them celebrate. Ganon. And dapat, ang meeting or yung pagsasabi, pag-review ng performance evaluation, hindi dapat siya mag-end sa ah ito, hindi dapat siya mag-e-end in a bad way. Dapat nami-meet yung SMART goals or yung pagiging specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Yan, yung walang kamatayang SMART goals. Okay. So, ang performance appraisal cycle siya. So, we start observing doon sa step 6 and then i-evaluate natin siya sa step 7 and finally, ko-communicate natin siya sa step 8. Kung ang step 8, nag-end siya in a clear plan and masaya yung employee, ibig sabihin, successful ka. It worked. Okay? So, after nyan, dito na tayo sa step 9, terminating employees kung hindi man naging maganda ang performance evaluation. So, ito yung medyo hindi maganda. So, sa final step ng performance process, no, actually, may isa pa. 10 steps kasi to. We deal with difficult part ng management, yung termination. So, in IO Psych, nagpo-focus tayo on making sure na yung process is legal, ethical, and professional para maprotektahan natin both the company at yung employee. Okay, so ano tong employment at will doctrine? So, in many places, no, meron kasing legal concept na tinatawag nating employment at will, na kung saan ang employer, they can fire or they can terminate an employee at any time for any reason or no reason at all. And ang employee, pwede siyang mag-quit, mag-resign anytime. Ang exception sa employment at will doctrine, hindi pwedeng i-fire ng boss ang isang empleyado kung una, na-violate niya ang batas, state and federal laws. Dito sa Pilipinas, yung employment law, yan, sa DOLE, kumbaga, yung labor code, yan. Example, na-discriminate siya sa trabaho, isa yung violation kasi we do not accept discrimination in the workplace. Another is public policy. For example, tinanggal or natanggal, nag-terminate ng empleyado kasi inayawan ng empleyado na gawin yung illegal na inuutos ng company. Hindi rin pwede yun. Pangatlo, sa kontrata, if a signed paper says terminate ka lang or matatanggal ka sa trabaho because of just causes. O ano ulit yung just causes? Just causes, ibig sabihin kasalanan ng empleyado. Authorized causes, kasalanan ng, hindi kasalanan, parang fault, kasalanan, di ba? Parang si company ang may problema, kaya nawalan ng trabaho. Just causes or just cause, si employee ang may problema, kaya nawala siya sa trabaho. Okay? So, most companies, naglalagay yan ng mga disclaimer sa employee handbook or company handbook na nagsasabi na we are an at-will employer para lang maging safe. Okay? Kasi nga, pag sinabi nating at-will, pwede silang mag-fire ng employee anytime nang walang dahilan. Pwede rin mag-quit ang employee at anytime. Pero may mga exceptions. Okay? So, 4 legal reasons para tanggalin ang isang empleyado. Kung yung at-will, employee at-will doctrine, hindi siya nag-a-apply, or mas gusto ng company siguro na maging extra careful, usually, nagre-rely sila sa 4 na pillars. Una, yung
probationary period. So, sa probationary period, parang test drive ito. Trial and error muna. Usually, ito mga 3 months. Para mas madaling makita kung i-hire na ba to for regular employment or after 3 months, let go na siya. Lalo na if hindi fit. Probationary period ang tawag doon. Pangalawang pillar is violation of company rules. Tinatanggal ang isang empleyado kapag meron siyang na-break na rule or meron siyang na-violate sa company rules. Pero kailangan i-prove ng company na yung rule na yon nag-i-exist at alam ng empleyado. Pangalawa, meron silang proof na na-violate yun ng empleyado. Pangatlo, ipapanish, paparusahan yung um, involved na mga empleyado. Hindi lang isa dahil favorite mo yung iba. No, kailangan fair square. Everyone equal. Okay. Sa progressive discipline, hindi lang natin sila pwedeng i-fire dahil meron lang silang maliit na pagkakamali. Bibigyan natin sila ng warning, parang yung sinasabi ko kanina. Verbal warning, written warning, um, first offense, second offense, yan, suspension, and then i-fire. Okay, progressive discipline yon. Dapat nasa company handbook yon. Also, inability to perform, hindi mo rin sila pwedeng tanggalin doon dahil lang yung simpleng trabaho ay hindi nila magawa. Hindi pwede. So, kailangan ipakita natin sa performance appraisal na yung system na yon is fair, na yung rater, and they were given a chance na i-improve yung um, evaluation nila or yung performance nila sa trabaho. Okay. Meron tayong tinatawag na layoff. Layoff is reduction in workforce. Magtatanggalan ng empleyado. Nagkakaroon ng layoff class kapag ang company ay nawawalan na ng pera or magsasara na ang branch. So, yung empleyado, they are eligible for separation pay. Ito na yung example ng authorized cause. So, kung massive layoff yan, kailangan bigyan yung mga trabahador ng 60 days notice para makahanap sila ng trabaho. Okay? So, sa termination meeting, ito yung pinakamahirap na conversation. Kailangan alam mong i-handle yung meeting na nagde-determine kung yung empleyado ba ay aalis na or magkakaso sila. Yan. So, before the meeting, kailangan i-double check yung mga legal papers. And then, magde-decide ang company kung tutulong ba sila sa empleyado by giving money or tulungan sila maghanap ng trabaho. Ito yung tinatawag na severance package. Or another is pick a private place and time na tawag nito, na angkop ba, hindi yung malapit yung holiday or malapit yung birthday ng isang empleyado tsaka ka mag-a-announce ng termination. Para lang hindi natin masaktan yung empleyado, no? At least kahit papano kung sakali mang birthday niya after, tas nagpa-meeting ka, okay lang yun kasi tapos na yung birthday. Yan. Para ma-reduce natin yung emotional distress. So, during the meeting, no, be direct. Ala, yan. Akala ko nag-stop, nag-hang. Yan. So, be direct. Wag na yung mga sugarcoat ever. Diretso na. So, sabihin nyo na say, we are letting you go. Yan. In the first minute because of blah, 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 blah. Be professional. State yung rason kung bakit sila tinatanggal. Pasalamatan sila. Stay calm. Ganon. So, parang ganito siya. We regret to inform you that we are letting you go because our company is not that sustainable anymore. And we would like to thank you for your time, for your sacrifices, for your effort, and most of all, for your loyalty and dedication that you have given to our company. Mga ganyan. So, kalmado lang. Hindi yung OA. Yung, we are letting you go because, walang ganon.
Kailangan yung sasabihin ninyo about termination ay brief. Hindi siya masyadong mahaba. So, emotional time siya, nakakalungkot siya, pero it is not necessary na iiyak ka while announcing. So, the longer it lasts, no, na sinasabi mo yung termination speech mo, the more na merong magsasabi na isang empleyado na, sana hindi lang ako nag-apply dito, tatanggalin lang din pala ako, ganon. So, parang ano lang, maikli pero concise. Okay? So, after the meeting, yan, madalas ang mga manager, they will feel terrible dahil sila yung nagsabi. Pero, kailangan ma-remind nila yung mga sarili nila na binigay ko naman yung feedback, yung mga kailangan nila, pero yun nga, hindi nila na-meet yung standard. Yun. So, kumbaga parang gaslighting, manipulating Cameroon yan. And also yung team, be honest dun sa mga naiwan na staff. Wala kang dapat i-overshare na private details para lang hindi na machismis-chismis. Okay? Next, step 10. Monitor fairness. Ito na, medyo okay naman na yung last step. Okay, step 10, monitor fairness. So, sa final stage, to talaga final stage na to, ng performance appraisal process, we take a step back and look at the big picture. So, sa IO Psych, kahit na yung system, yung performance appraisal system, mukha siyang perfect on paper, pero kailangan pa rin nating i-audit yung results para masigurado natin na it is fair and legal. Okay, so, sa step 10, isipin nyo siya as system check. Lahat, after all the ratings na handed out, na sabi na yung mga raises na ibigay na, yung company kailangan i-analyze niya yung data para masigurado na walang grupo na hindi na treat ng maayos. So, yung organization, titignan niya yung scores, yan, ng iba't ibang grupo, especially sa gender, yan, yung lahi, yung ethnicity, and also yung age. Hindi ba sila na agrabyado, kumbaga. Next, we have yung justification and versus discrimination. Dapat tinitignan natin yung difference. So, the company must ask why. So, sa justified reason, kailangan ang tawag nito, ma-justify mo bakit nga ba si older employee nagstay siya, si younger hindi. Yun, dapat meron ka palaging basis. And also yung sa discrimination reason naman, kailangan lahat, pag nakita mo namang pantay-pantay, kailangan pantay-pantay din yung pagre-rate. Okay? So, when we analyze personal decisions, hindi lang kasi yan sa ratings nagmamatter. Tungkol yan sa ano yung nagawa ng kumpanya doon sa ratings. So, si step 10, siya yung nag-check ng output ng performance appraisal system. So, dyan na nakabase yung tawag nito, salary raise and bonuses. Yung pati promotions. Kwan ba siya, qualified ba siya for promotion or for termination siya? Okay, so, bakit nagmamatter ito? So, in the real world class, ang company, pwede silang makasuhan kahit na sa isip nila, naging fair sila. Kung yung data sa performance appraisal nagkaroon ng adverse impact or kung saan ang isang specific group is consistently nagkaroon ng disadvantage, ang company is nasa high legal risk siya. Pwede silang makasuhan. Okay? So, a good IO psychologist, hindi yan nag-a-assume ng the system is fair. Yung performance appraisal system is fair. Pero gumagamit sila ng statistics para i-prove na fair yung performance appraisal system. Okay. So,
We have moved from determining the reason, step 1, all the way sa pag-audit ng fairness to step 10. So, itong cycle na to, sinisigurado na ang employee hindi sila basta-basta lang nahusgahan, but they are managed in a way na dumaan sila sa scientific, legal, and motivating process. Okay, so that ends our discussion for evaluating performance. Ano na ba yun? Basta yun. Okay, so I'll see you soon, class. Bye-bye. Thank you very much for listening.